Magandang araw po sa ating lahat. And welcome po, Kuya, sa ating church. Welcome po kayo. And we're so happy to share this blessed Sunday together with you. Masaya po ba tayong lahat? Ay, marami pong salamat. Noong mga nakaraang linggo, marami pong mga naging ganap sa ating buhay. Sa akin din personally, marami din pong mga naging ganap. But no matter what happened today, I believe God has guided us to this place not only to hear the word, but for us to encounter the works of God in our life. Amen? Sige po, let me start our Sunday service by reading our scripture for today. Let's open Genesis chapter 22. Basahin po natin. Kung wala po kayo mga dalang Bible, meron po tayong Bible verse. We can see here in our screen. Pwede po nating basahin mula verse 1, chapter 22, mula verse 1. Kung nakita po natin, sige po, pwede niyo pong sabayan sa ating mga mata. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya ay sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Sinubok ng Panginoon si Abraham. Noong mga nakaraang linggo, pinag-usapan po natin about po sa mula Genesis chapter 1 hanggang sa kung saan po natin binabasa ngayon. Si Abraham po ay hindi umpisa siya ay ama ng pananampalataya. Hindi sa umpisa si Abraham ay ama ng maraming bansa. Sa buhay din ni Abraham, maraming beses siya rin ay natisod, siya rin ay tumalikod, siya rin ay nagkaroon ng kahirapan at kapigatian. Pero siya ay tuloy-tuloy na ginagabayan ng Panginoon. Hanggang sa noong nakaraang linggo, pinag-usapan po natin about kay Ismael at kay Isaac. Sa kanya rin nanggaling si Ismael, ang hirap itapon. Ang hirap bitawan kasi galing din sa akin eh. But God has commended him. Si Ismael ay hindi magmamana ng iyong lahi. Bakit? Kasi siya ay galing saan? Galing sa laman. Si Ismael ay ipinanganak hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng sikap at gawa ng tao eh. That represent the image of Hagar. Kaya nung si Hagar, siya ay bata, siya ay malakas, nung siya ay nanganak, yun ay hindi ayon sa pangako at pananampalataya ng Diyos. Pero nung si Isaac ay ipinanganak, si Isaac ay ipinanganak sa katandaan ni Sarai. Sa kanya ay bahay bata ay patay na, pero ang Diyos pa rin ay nagbigay ng bata sa kanya. Dahil yun ang pangako ng Diyos. Pero habang lumalaki sila, habang nasa akin, itong laman. Habang nasa akin, itong si Ismael. Isaac cannot grow in my life. Habang nasa akin yung laman, hindi pwedeng kumilos yung Diyos. But now, when He let go, Ismael, Isaac were now able to grow. Now, si Isaac, while he was with his father, si Abraham, one day, God has commented to Abraham, Abraham, sinusubok niya si Abraham. Abraham, next. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak at ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumaron ka sa lupain ng Moriah, at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok ng aking sasabihin sa iyo. Everybody, can you say ihain? Ibig sabihin, i-offer in English. Give your son to me. Ibigay mo sa akin yung anak mo. Ihandog mo sa akin yung anak mo. Bakit? God wants to test, but in the Old Testament, ang ibig sabihin po ng paghandog sa Panginoon ay pagbibigay ng alay eh. Di ba, meron po tayong ritual sa Korea during Solnal, kung mga may asawa po dyan na experience po ninyo, pagka uwi po kayo sa hometown ng inyong mga biyanan, meron po mga ritual na ginagawa eh. Kami rin actually, meron po kami. Pero kami, hindi po kami sumusunod sa ritual. Ang reason is,
Sabi ng tatay ko isang araw, ako po ay naniniwala sa Diyos, hindi sa Diyos-Diyosan. Hindi nila maintindihan eh. Kasi ito ay a part of the culture in Korea. Ibig sabihin, bilang pagpabalik ng pasasalamat sa Panginoon, bilang pag-aalay sa Panginoon, merong handog na inaalay eh. Now, God has commended to Abraham. Ikaw, magbigay ka ng alay sa akin. Magbigay ka ng handog sa akin. Sino daw? Ihain. Sino? Si Isake. Pero alam nyo, bago pa lang sabihin ng Diyos na bago mo ihain, meron pong pinaniwanag ang Panginoon. Alam nyo po kung ano yung basahin po natin. Tingnan nyo ha. Pares lang. Back. Ay, ito, tama. Okay? So, una, kunin mo ngayon ang iyong anak. First, kunin mo ngayon ang iyong anak at ang iyong bugtong anak. So, pagka sinabing bugtong na anak, ano po ito? Only child eh. Hindi po bugtong-bugtong. Iba yun. Bugtong na anak ay nag-iisang anak eh. Ibig sabihin, alam ng Diyos. Pagka nag-iisa yung anak, special po yung pagtrato, hindi. Sino po yung mga only child? Only child? Wala pa bang only child? Pagka isa lang, kasi tayo sa Pilipinas ay masunurin sa salita ng Diyos. Magpakarami kayo, sobrang dami na natin. Pero dito sa Korea ay, bihira lang ang only child, marami ang walang child. Kaya dahil wala silang anak, ano yung pinapalaki nila? Mga aso, mga pusa. Kaya isang araw, habang dumadaan ako sa pedestrian, syempre meron kaming ano pang tawag doon? Stroller. Habang ganyan, so may nakasalubong kami, stroller din. Nung nakadaan na, wow! Nagulat ko. Buntik na akong lumabas dun sa stroller. Nagulat kasi itong nakasaba niya, hindi pala baby yung ando doon. Asa pala dito. Pero pagka only child, sobrang special eh. Alam niyo sa pamilya po namin, meron kaming hindi only child. Only girl child. Yung kapatid ko po na si Hannah, siya lang po yung nag-iisang babae sa buong pamilya po namin. Dahil yung tatay ko po ay 3 silang magkapatid, lahat sila ay lalaki. Lahat ng anak din nila ay lalaki. Nung nagkaroon ng babae, siya ay hindi babae. Ano po siya? Prinsesa eh. Prinsesa. Hanggang ngayon, nakala niya prinsesa siya eh. Kaya, sobrang special kasi hindi lang kami yung merong mahal sa kanya, pati yung tito, pati yung tita. Dun sa mother side din, puro mga lalaki. Kaya sa father side man, sa mother side man, nakita itong si Hayun. Nakita itong si Hannah, wow. Hanggang ngayon ay, sobrang special. Pero how much more, siya ay nag-iisang anak na iyong minamahal, alam ng Panginoon kung gaano kahalaga, kung gaano niya minamahal. Pero yang minamahal mo, yang kaisa-isang anak mo, pwede mo bang ibigay sa akin? Sa 2 hari ay meron din pong parehas na kwento. Noong dumating ang tagutom, itong si Propeta Elijah, sinabi niya ito sa babaeng ito, bago ka gumawa ng tinapay, ibigay mo muna sa akin. Kung gano'n, paparamihin ko yung iyong langis at ang iyong harina. Pero itong taong to ay, itong widow, hindi niya maibigay kay Elijah. Bakit? Kasi, ano ko na po to eh, pinaka-huling almusal ko na po to. Huling pagkain ko na po ito. Tapos hinihingi mo pa ito. When that is your everything, it's very hard to give. Tama po ba? Pero kung hindi lang ito isa, kunyari, halimbawa, kung hindi lang ito yung cellphone ko, madali lang ibigay. But if this is my only phone, then it's very hard to give. Now, it's not only when it's only one, but when that is only one and special one. But what God is asking for Abraham is not only the only one, but He is also asking for the special one. Yung minamahal mo, yung nag-iisang anak mo, pwede mo bang ibigay sa akin?
Itong si Elijah, nung hiningi niya itong pagkain sa widow na ito, itong widow ay hindi niya maibigay. Bakit? Huling pagkain na namin ito eh. Plano ko tong kainin bago ako mamatay. Ang hirap ibigay. Ngayon, next basahin po natin. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haying susunugin. At bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Panginoon. When God spoke to Abraham, siya ay hindi nagdalawang isip kundi dumiretso, dinala niya yung kanyang anak, yung asno, yung panggatong, yung lahat ng pwedeng gawin para sa paghahain ng handog eh. Pero alam niyo, nagulak si Isaac. Anong sabi niya sa next basahin po natin? Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Next. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno at ako ang bata ay paparoon doon at kami ay sasamba at babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susnugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang kanyang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. So, dala na nila yung panghandog, no? Yung kahoy, yung asno. Silang dalawa, umakit na sila dun sa tinuro na bundok ng Diyos. The next thing is, at nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, Ama ko, at sa kanya sinabi, narito ako, anak ko. At sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? So medyo naguguluhan na si Isaac, no? Alam niya na maghahandog sila sa Panginoon. Nung malapit na sila sa bundok, dala na nila yung kahoy, dala na nila yung apoy, dala na nila yung lahat ng... Saan po yung ialay natin? Kaya sumagot si Abraham. Ano ang sabi ni Abraham? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng kolderong pinakahandog na susunugin. Mga kapatid, pwede po ba natin sabihin, Diyos ang maghahanda. Diyos ang maghahanda. God will provide. Sino ang maghahanda? Yung Diyos yung maghahanda. Ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Kung titingnan po natin yung buhay ni Abraham, kung ako, siguro, sabihin ng Panginoon, ialay mo si Hayon. Ay, naku po, Panginoon. Kunin niyo na yung asawa ko, wag lang yung anak ko. Hindi ko alam kung ganun ba yung magiging sagot o hindi. Naku po, Panginoon, wag lang pong ito si Hayon, kawawa pa. Konti pa lang yung existence niya dito sa mundo, tapos kukunin niya. Ako na lang po yung kunin niya, Panginoon. Pero sa puso ni Abraham, God will provide. Paano kaya nabuo yung puso ni Abraham ng ganito? Kasi hindi po madali eh. For sure, merong training na pinagdaanan si Abraham. Nasaksihan niya yung kilos ng Panginoon eh. Kasi hindi naman po agad-agad ako magtitiwala sa isang bagay, sa isang tao. Tama po ba? When you believe, it means there is already transaction eh. Isang beses, dalawang beses, legit ito, legit. Nakita ko, walang scam, walang paahid ng kahit anong dito, corruption. Okay to, maganda. Kaya, halimbawa ngayon, nagpo-promote po kami ng study and work in South Korea. Isa sa bunga po natin, andito po kasama natin si Ate Sid. Kahapon, may kasama po kami mga ibang students. Kasi may mga nagtatanong ng mga estudyante, legit po ba ito? Mahirap i-explain kung legit ito. Sila po yung ating bunga ng ating programa. Halimbawa, nagtuturo ako ng Korean. Ayaw nila maniwala kasi libre lang daw yung Korean. Legit ba ito? Kaya paano natin pwedeng mapatunayan? Isang beses, dalawang beses. Ako po ay, dahil sa maraming beses nakikipag-transact ng malaking pera. Hindi po pera ko, baka nadulas. Malaking pera dahil po sa
maraming students po ngayon pumapasok sa Korea, yung sending ng pera sa Korea to Philippines, maraming paraan. Pero Philippines to Korea, merong paraan pero hindi ganun kadali. Meron po kami isang nakilalang isang parang exchange money company in the Philippines. Kaya ako din, kasi I have never been into their office. Hindi ko pa siya na-meet. Pero, I've already transacted before, isang beses, dalawang beses. Kaya ngayon, kahit kalahating milyon, kasi yung ano po nila is, tuition fee is 100,000 eh. Sabihin natin kung 10 tao yun. 100,000 kung 10 tao, magkano po yun? 1 million. Tama po ba? Malaking pera eh. So, parang, baka pagka baka hindi na bumalik yung pera. Natatakot, di ba? Pero isang beses, dalawang beses, ito, trusted ito. Then, I can also share to other people. Ito po, legit ito. Ilang beses na po ako nakipag-transact dito. O kaya naman ngayon, marami pong mga online selling na mga cellphone. Merong iba bumibili sa online tapos hindi doon dumarating yung item. Meron bang ganong na-experience? So far, wala naman. So, sobrang mura. Ano po? Mapapamura ka. Meron po, meron po mga kasabihan na, too good to be true. Sa sobrang ganda ng offer, totoo ba yan? Pero meron pa rin mga iba na nasisilawan sa mga magagandang offer eh. Tapos mamaya, hindi na dumating yung item. Ewan ko po kung na-experience na po yung ganun. Sa Pinas, meron. Kaya, tayo ay nangangamba eh. Pero alam niyo yung isang tao na-encounter na isang beses, dalawang beses, tatlong beses, ito ay totoo pala ha. Ganun din po sa aking buhay. It's not easy to believe sa isang bagay na hindi po natin nakikita. But once we encounter God in our life, isang beses, tinungulungan pala ako ng Diyos. Ganon din po sa buhay ni Abraham. Si Abraham, nung una pa lang, hindi po siya naging ama ng pananampalataya. Unang beses, nakita niya, ginabayan ako ng Panginoon sa lupain ng promised land. Sabi ng Panginoon, get out of your father's house and go to the land that I will teach you. Lord, hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Basta sumunod ka dun sa ituturo ko. Nung siya ay umalis, yumaon, siya ay nakarating sa lupain ng Kanaan. Nasaksihan niya yung kilos ng Diyos. And then, nung siya ay umalis, nagkaroon ng taggutom. Saan siya pumunta? Sa Ehipto eh. Nung siya ay umalis sa lugar ng pangako ng Diyos, tapos siya ay pumunta sa Ehipto, ano pong nangyari? Dumating sa kanya sumpa, dumating sa kanya mga kahirapan, doon nasaksihan niya, hindi pala ito gusto ng Diyos. Bumalik siya ulit sa lupain ng Kanaan eh. Ako magkakaroon ba ako ng anak? Sabi ng Panginoon, sige, tumingin ka sa langit. Kung gaano karami yung between, ganyan ko paparamihin ang iyong angkan. Tumingin ka sa buhangin. Ganyan ko paparamihin ang iyong anak. Hanggang sa si Sarah ay tumawa. Ako ay pinatawa ng Panginoon. Noong siya ay nagkaroon ng anak na si Isaac, pinatawa ko ng Panginoon. Nasaksihan niya, Diyos pala ay tunay eh. Kaya isang beses, dalawang beses, siya ay nagkaroon ng matatag na puso na ang Diyos ay sumasakin. God is with me. Si David, hindi una pa lang, siya ay naging anak ng pananampalataya. Hindi pa, una pa lang ay, merong pananampalataya sa Diyos. Pero, doong lumitaw ang oso, lumitaw ang tigre, nakita niya kung paano tinulungan ng Diyos. Kaya nung dumating si Goliath, siya ay merong malakas na puso na pwedeng humarap kay Goliath eh. Hindi dahil sa siya ay matapang, kundi nasaksihan niya kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Actually, sa akin din, ganun din po eh. Maraming beses, ako rin po ay nasaksihan ko yung kilos ng Diyos sa aking buhay. Mula elementary, hanggang ako po ay nakapagtapos ng college in the Philippines. Ni piso, wala po akong natanggap na suporte. Kaya kahit sino mga tao, hindi nila mapaniwalaan. Di nga, totoo ba yan? Paano ka kumakain? Paano ka nagano? Paano ka ganyan? Hindi ko rin po alam eh. Pero ang naalala ko, isang bagay lang.
Kasi nung ako po ay nasa elementary, wala po talaga akong kahit kaunti kasi yung tuition po namin, wala pong tuition, public school. Miscellaneous fee only. Alam niyo magkano yung miscellaneous? 300 pesos. Pero pati 300, wala kami. Kaya yung tatay ko pumunta sa school, Ma'am, pasensya na po kayo. Wala po kami 300 na ano. Pasensya na po kayo. Sana po. Sabi natin, ay, ganun po ba? Sige po, magdala po kayo ng sariling upuan po ninyo, ha? Sit in. Literal na sit in. Kaya, dun po ako natapos ng, ako lang yung nag-iisang foreigner. Nag-iisang Korean. May nagbebenta po ng ice candy. Wala akong baon eh. Gusto ko makatikim. Pagdating ng recess, 10 minutes lang po yung recess. Dami mga estudyante, pipila sila. Kailan kaya ako makakatikim ng ganyan? Lagi lang ako nasa tabi, pero ang dami ko nakita mga estudyante. Ako po, ganyan. Kaya ako ay, napagdesisyonan ko, kinakailangan ko rin makatikim. Ako din po, isa po ng ice candy. Binigyan ako ng ice candy. Kinain ko muna, syempre. Hindi muna ako Kinain ko muna. Nung tapos na, umalis na lahat ng estudyante, yung puso ko po ay, medyo kinakabahan na. Paano ko kaya to sasabihin kay ate? Nung nagsialisan na yung mga tao, ate, sukli po sa 20. Ito yung sukli sa ano Yung araw po na yon, doon ko po nalaman yung pinagbabawal na teknik. Hanggang ngayon, naalala ko kung paano ba yung ginagawa namin. Tapos itong kapatid ko naman, talagang nagmana sa kuya kasi ako po ay sobrang masipag nung araw po na yun. Ang pasok po namin ay, dahil sa sobrang daming estudyante, dalawang class. 6 a.m. to 12, tapos 12 to 5, dalawang morning class. Ako po pinili ko, morning class. Aga ko pupunta sa school. Wala pang sikat ng araw, nasa school na po ako. Pero, bago ako pumunta sa school, pipitas muna ako ng bayabas malaking bayabas. Hindi po yung malilit, meron pong mga malalaking bayabas. Punta ako sa harapan ng gate. Bago pumasok yung mga estudyante, ito, 5 pesos na lang. Kasi yung katumbas po noon dati, almost 10 pesos Almost 10 pesos. Kaya itong kapatid ko, nakita niya, itong kuya ko, bakit sobrang sipag mula umaga? Siya ay nakatuklas ng panibago. Lahat ng makita niyang notebook, pupunutin niya hanggang sa yung matira na lang yung bago. Di ba, marami po mga notebook ginagamit tapos may matitira ko. Tingin na. Sabi ng teacher, get 1/4 of sheet of paper. Di yung kapatid ko nagdala ng naglabas siya. Penge. Eto, 1 pesos na lang. 1 pesos na lang. Hanggang doon, nakakolekta siya ng maraming piso. Ilan yun? 20 pesos. Kaya naalala ko, kahit walang baon, okay din. Kahit walang hanggang sa nung ako naman high school, scholar. Hindi dahil sa ako po ay matalino. Kasi itong school ay Christian school. Nakita niya yung tatay ko. Kawawa naman, missionary, walang Sige, libre na lang kayo dito. Basta pagka nakapagtrabaho na kayo at nakapag-graduate, tsaka nyo na lang babayaran ilang taon na yung lumipas. Hindi ko na maalala. And then, nung ako po ay college, ayun, doon po ako nag-start mag-alba. Wala pong alba sa Pilipinas Nag-start po ako magturo ng Korean sa school. So, yung kinikita ko doon sa school, saktong pang tuition, kasi nag-aral po ako sa private. Ang mahal po ng tuition namin, isang semester, 40K. Ewan ko ngayon kung mahal ba yun. Pero nung panahon na yun, mahal 40K, private school. Tapos dito, mga 50K. So may matira pang mga, konti, pang allowance. Pero maraming bagay, nakita ko kung paano ako ay nasaksihan ang kilos ng Diyos Isang araw, nung kami po ay nagpa-pioneer. Kasi nung pioneer, walang mga member Kaya kailangan namin mag-start paano ba mag-start mag-promote ng church? Through hayo-hayo, mamigay ng flyers, attend po kayo, meron kaming Bible seminar, tapos house to house. Tao po,
Kami po ay missionary, galing po kami sa Korea. Baka pwede po kami mag-Bible study dyan. Busy po kami, next time na lang. Puro ganito yung mga sagot ng mga tao eh. Isang araw, 5 piso na lang natira sa bulsa ng tatay ko. Hindi 5 piso, 20 pesos. At that time, 1 kilo ng bigas ay 20 pesos eh. Naalala ko kung ano yung kanin namin that time, sinandoming. May ganong kanin pa rin po ba? Tapos, iniisip namin, bibilin ba namin ng sako ng bigas, 1 kilo ng bigas? Kasi kahit walang ulam, basta mayroong toyo, suka, asin, marami pwedeng iulam eh, kahit wala kang ulam, di ba? Kaya, ano bang gagawin namin? Pangbibili ba namin to ng 1 kilong bigas? Or pang Xerox? Kasi kailangan namin mag-promote. Hindi, God will provide. God will help. Unahin muna natin to para sa Panginoon. Kaya pinamprint namin ng Xerox. Isang araw, habang kami ay namimigay, meron pong isang nagbebenta ng saging. And then, ito pong tao na to ay tinanggap niya itong flyer. At yung araw na yon, saging din ay, yung natirang saging ay binigay niya sa amin. Naalala ko, sa 1 linggo, puro saging po yung naging ulam namin. Akala ko doon ko lang ma-experience. Pagdating ko sa Korea, na-experience ko rin 1 linggo, puro kikiam. Pero nung nasa, Angeles po kami nun. This is how God provide. Kaya sa pamamagitan niya, siya umatin hanggang sa na-connect po sa amin. Yung bahay po namin kasi noon that time is haunted house. Nakakatakot. Pero doon, etong si Kuya, na-connect po sa amin. At meron po siyang makulit na mga anak na ngayon ay kasama po namin ngayon dito, si B-Boy. At yung kuya niya at saka ako ay same age po kami. And then, yung kapatid niya, ayun, si B-Boy, kasama po natin ngayon. Tapos yung tatay po ni B-Boy, sa mga hindi po nakakalam, pastor po yung tatay niya. Habang nagtiteacher. Teacher po talaga. Sabi niya, hindi ako masaya sa pagtuturo lang. Gusto ko rin magturo din ng salita ng Diyos. Doon sa lugar po nila, medyo, sa bundok daw bundok. Mga tao doon. Kaya, doon, yung tatay niya ay habang nagtuturo din ng salita ng Diyos. Kaya kung isipin ko, this is how God provide. This is how God prepare. Hanggang ngayon, bawat oras, bawat minuto, nakikita ko na, yung Diyos pala ay yung maghahanda. Hindi basta-basta nagkaroon ng ganitong puso pero 1 beses, 2 beses, nung nasaksihan ng mga tao, si Abraham, si David, pwede pa lang sabihin, kahit na hindi ko nakikita ngayon, sino maghahanda? Yung Diyos yung maghahanda. Kahit hindi po natin nakikita ngayon, kung ma-experience natin, ma-encounter natin yung kilos ng Diyos sa ating buhay, kahit hindi ko nakikita ngayon, God will provide. Ako ngayon nangangailangan, ako ngayon kinakapos, ako ngayon merong pinagdadaanan, God will provide. Amen. Next, ano po ang sabi? Basahin po natin. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. Buti pa si Isaac nung tinalian, hindi malikot. Kasi nalala ko, itong si Ayon, sisipilyo niya lang, parang bulating nilagyan ng asin. Next. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. It means, in the heart of Abraham, Isaac is already dead. Ano po bang ibig sabihin? Ibig sabihin, sa puso pa lang niya, inalay niya na yung anak niya. Bakit? Sige, yung Diyos na yung bahala. Sabi ng Panginoon, ihalay ko Ano magagawa ko? Sabi ng Panginoon, sige, ano man yung mangyari,
Basta ang pangako ng Diyos ay gagawin niya ako ng ama ng maraming bansa. Kung ganoon, God will provide. Already in the heart of Abraham, meron nang God will provide eh. Kaya kahit mawala sa akin si Isaac, okay lang. Kahit yung pinakaminamahal niyang anak, dati si Ismael. Ngayon, pati ba naman yung anak ko? Ngayon, isipin natin, gaano po ba kasakit, gaano po ba kahirap to let go of the thing that is so much valuable in our heart. Yung trabaho, pwede po bang iwan kagad? Yung pera, pwede po bang iwan kagad? Baka yung jowa, pwede pa. Paano tong trabaho ko? Paano tong pamilya ko? Paano tong pera ko? But when God commanded to Abraham, ibigay mo sa akin si Isaac. Si Abraham ay hindi nagdalawang isip, binigay niya sa Panginoon. Ibigay mo sa akin yung oras mo. Ibigay mo sa akin yung pera mo. Ibigay mo sa akin yung trabaho mo. Then, I will work for your life. Ang hirap gawin. Bakit? We have never encountered yet the works of God in our life. It's hard, not because it's hard to believe. It's hard because we haven't yet discovered and encountered the work of God in our life. Habang hawak-hawak natin si Isaac, ano man yung sabi ng Panginoon, ang hirap bitawan. Kasi, bakit sa puso ko, akin to eh. Meron tayong puso sa akin to eh. Hindi po natin namamalayan. Akala natin tayo yung humahawak kay Isaac. Hindi natin namamalayan, si Isaac na pala yung humahawak sa atin. Akala natin, etong Isaac na to ay, hindi lang simpleng Isaac. This is just an image of the things that we take valuable in our life. Si Isaac ay pwedeng maging mahal na tao ko sa buhay. Si Isaac ay pwedeng maging mahalagang bagay sa aking buhay. Ito ay pwedeng maging pera, maging oras, maging pamilya, maging anuman. But God is asking, bigay mo sa akin. Hindi dahil sa para pahirapan tayo, hindi para sa tayo ay maging empty, hindi tayo ay para mabigatan, kundi God wants, ako na ang magpapalaki kay Isaac. Bigay mo sa akin. Ibigay mo na sa akin, ako na ang bahala sa'yo. If God is way better than me, then why it is hard? Bakit mahirap kung alam naman natin yung Diyos ay mas magaling sa akin? Pero bakit natin hindi maibigay? Hindi pa natin na-encounter yung kilos ng Diyos eh. Bakit ang hirap makipagkontrata? Bakit ang hirap mapagkatiwalaan? Kasi hindi ko pa na-encounter eh. But once I encounter, then, ay legit pala to. Isang beses, dalawang beses, ay totoo pala, ay tumutulong pala, o yung ano, may bunga, may epekto, pwede ito. Isang araw, si Brother Vincent, naghahanap po ng kulay orange na sabon. Baka alam niyo po yung orange na sabon. Basta baka alam po ninyo yung Kojic. Ano bang meron dyan sa Pastor, dito po talaga gumaganda yung kotis ko. Kahit nasa Korea na, kasi sa Korea maraming magandang cosmetic, di ba? Pero yung hanap pa rin ay Kojic. Ito yung maganda. Naintindihan? Trusted and proven. Kitang-kita nyo tumalab sa kanya mukha, may epekto eh. Pastor, Kojic po. Baka pwede po ako magpasabay kasi po bukas, uwi po ako ng Pilipinas. Pastor, kahit ano lang, Kojic lang po, Pastor. Pwede o hindi? Kasi na-experience na eh, nagamit ko na eh. Tama po ba? Pwede nating i-recommend, pwedeng gamitin ulit, isang beses, dalawang beses, pwedeng mapagkatiwalaan. Yes, it's true. When we encounter the works of God in our life, kahit ano pa yan, pwede nating ipagkatiwala sa Panginoon. Pwede nating ibigay sa Panginoon. But why it's very hard to give? Hindi pa natin na-experience. Now, God wants to encounter God in our life. He is just waiting to give Isaac to the Lord. Amen? Huwag kayong mahamba. Huwag kayong magdalawang isip. Right now, right here, give me your Isaac. Ako na ang magpapalaki kay Isaac. Ako na ang bahala kay Isaac. Next. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At sinabi niya, narito ako.
At sa kanya ay sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Pwede po ba natin sabihin? Natatakot sa Diyos. Sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang inyong anak at iyong bugtong na anak. Ibig sabihin, kahit yung pinakamahal mong anak, kahit yung nag-iisang mong anak, hindi mo pinagdamot sa akin. It means, if you are ready to give Isaac, it means you're ready to give everything. If you can give to the Lord Isaac, ano ba yung bagay na hindi natin pwedeng ibigay sa Diyos? Yung Diyos nga, si Jesus, ibinigay sa atin. Ano man yung bagay na hinihiling natin, hindi po ba mabibigay ng Diyos? Si Jesus nga binigay na eh. Naintindihan po ba ninyo? Cellphone nga, nabilhan natin eh. Ice cream pa kaya? Kotse nga, nabilhan kaya eh. Motor pa kaya? Naintindihan po nyo? But God already gave yung pinakamahalagang bagay. Yung pinakadakilang bagay. Sino po ba yan? Walang iba kundi si Jesus nating tagapagligtas. Bakit po ba tayo matatakot? Bakit po ba tayo mangangamba when we already have Jesus in our life? Bakit po ba ang hirap ibigay ng Isaac sa Panginoon? Kasi nag-iisang anak ko to eh. This is my everything. I cannot live without you because you're my everything. Yung mga salitang yan, alam nyo, hindi po totoo yan. Kasi ako, lagi kong sinasabi, hindi po sa asawa ko, doon sa dati kong kaibigan. I cannot live without you. Ang sagot niya sa akin, paano ka nabuhay noon? Doon ko naramdaman, itong tao ayaw na pala sa akin, ginamit lang pala ako. Itong tao, nalaman ko yung background niya, nasa healing stage pala siya, para daw makapag-move on. Joshua, mag-aaral lang ako ng CPA kasi accountant po siya. Pagka nakapasa na ako, tsaka na ako babalik, kailangan ko mag-focus. Kaya yung nakapasa na siya ng accountant, bumalik na may kasama. Kaya lahat ng accountant simula noon, ayaw ko na eh. Kaya pala hindi ko namamala, laging may galit yung puso ko sa mga accountant dito. Dalawa pa yung may accountant dito sa atin eh. Kaya, yung Diyos ay, ibinigay niya si Jesus sa atin. Ano pa ba yung bagay na ihiling natin sa Panginoon na hindi mabibigay ng Panginoon? Next. At itiningin ni Abraham ang kanyang ang mga mata at nagmalas. At narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanya mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na handog ng susunugin na inihalili sa kanyang mga anak. Now 14, basahin po natin sabay-sabay. At pinangalanan ni Abraham ang dakong yaon ng Jehovah Jireh. Sabay-sabay, Jehovah Jireh. Ano po ibig sabihin? Gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito ay sa bundok ng Panginoon ay mahahanda. God is provider. Yun po yung ibig sabihin ng Jehovah Jireh. Hanggang sa lugar na ito, hanggang dito, lahat pala ng pangangailangan ko, yung Diyos yung naghanda. Kung maging maliwanag yung Jehovah Jireh sa ating puso ay, ano ba yung bagay na hindi natin pwedeng maibigay sa Diyos? Yung Diyos nga binigay niya si Jesus sa atin. Ano ba yung bagay na hindi ko kayang ibigay sa Panginoon? Now, let go of the things that you think that is valuable in life. Because God has given already Jesus for us. Ano ba yung bagay na hindi ko kayang maibigay? It's because I think, akin to eh. It's mine. But from the time I discover there is nothing in me in this world, but everything is to the Lord, ano yung mahirap na ibigay? Wala eh. Etong building na to, sa atin ba ito? No, umuupa lang. Kaya every month, kailangan natin magbayad ng upa. This is to remind, this building is not yours. This building is into the owner. Kaya kailangan mo magbayad ng
rent fee ha. Ganon din yung ika po sa harapan ng Panginoon. A lot of people, they are thinking, if I go to the church, I have to give something. Actually, it's not. You should not give something. You have to give everything. Kasi there's nothing is me. Walang sa akin eh. Lahat ay sa Panginoon. Tayo lang ang ginagamit ng Panginoon pansamantala for the God's glory. Amen? Now ay matuklasan po natin itong Jehovah Jireh sa ating buhay. At tayo ay ma-encounter ang kilos ng Diyos at sa ganun ay katulad po ni Abraham, katulad po ni David, tayo po ay pwedeng lumakad ng merong pananampalataya sa ating buhay na kahit sa anumang sitwasyon ay pwede tayo magkaroon ng malakas na puso, matapang na puso, not because we have something good in us, but because there is Jesus in us. Amen po ba? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang ating mensahe. Tapusin ko po at ako po ay manalangin.